Ukraine binasag ang lakas ng Russia sa loob ng isang gabi. The 3-year-old Russia-Ukraine war is entering into a very critical phase. With no breakthrough in sight, Russia is planning to intensify its military offensive. Isang nakakagulat na balita ang bumungad sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Engels Air Base ng Russia. Halos 100 cruise missiles ang nabura sa isang gabi at ang epekto nito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa estratehiya ng Russia. Paano nga ba nagawa ng Ukraine ang ganitong kalaking pinsala sa kalaban? At ano kaya ang magiging epekto nito sa mga plano ni Putin sa patuloy na digmaan? Alamin natin kung paano nagtagumpay ang Ukraine sa kanilang pagsalakay. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Halos 100 Russian cruise missiles ang nabura sa lupa matapos ang isang matagumpay na pagsalakay ng Ukraine. Ang Engels Air Base na isang mahalagang sentro para sa operasyon ng mga missile ng Russia ay malubhang nasira dahil sa matapang na pag-atake ng Ukraine. At siguradong galit na galit si Pangulong Vladimir Putin dahil ang malupit na dagok na ito ay nagbigay ng malaking hadlang sa kanyang patuloy na mga pag-atake sa mga lungsod at infrastructures ng Ukraine. Sa ngayon ay may mga bagong detalye na lumalabas tungkol sa kung gaano kalawak at kapinsala ang naging epekto ng pag-ataking ito. Ayon sa military, matagumpay na naglunsad ang Ukraine ng long-range drones sa isang precision attack na direktang tumama sa isang stockpile ng mga bala noong March 20. Ang pagsabog na sumunod ay nagdulot ng sunod-sunod na malalaking pagsabog. Tumagal ng ilang oras ang naglalagablab na apoy at ang tunog ng 96 na cruise missiles na sumasabog ay napakalakas na narinig pa ito ng mga residente sa Saratov, isang lungsod sa Russia na mahigit 9 miles ang layo. Pero hindi lang iyon ang nangyari. Dahil inihayag din ng General Staff ng Ukrainian military na hindi lamang ang mga cruise missiles ang napinsala. Ayon pa sa kanila, bukod pa rito, ang mga pag-atake sa mga imbakan ng aviation fuel ay nagresulta sa pagkasira ng malaking supply na seryosong nakaapekto sa kakayahan ng aggressor na Russia na ipagpatuloy ang kanilang combat operations. Kaugnay pa nito, ang mga satellite images ng Engels Base ay nagkukumpirma sa lawak ng pinsalang idinulot ng pag-atake ng Ukraine. Ang isang image ay nagpapakita ng ammunition depot bago at pagkatapos ng March 20 strike. Noon mukha lamang itong karaniwang industrial facility na puno ng gray concrete at normal na nag-ooperate. Ngunit pagkatapos ng pag-atake ay kitang-kita ang itim na bakas sa paligid ng facilities na nagpapatunay sa laki ng sunog na dulot ng atake ng Ukraine. Makikita rin ang pinsala sa maraming gusali na nasa loob ng storage facility. Gayun din, nagbigay naman ng mas detalyadong ulat ang Kyiv Post sa kanilang ulat noong March 27. Ayon dito, ang pag-atake sa Engels ay isinagawa ng Security Service of Ukraine o SBU gamit ang mga Special Operations Forces drones upang maisakatuparan ang misyon. Ang SBU ang pangunahing security agency ng Ukraine na katumbas ng Central Intelligence Agency o CIA sa Amerika. Ngunit mula nang simulan ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine noong 2022, ang focus ng SBU ay nagbago mula sa internal security patungo sa paggamit ng kanilang intelligence gathering abilities upang tulungan ang military ng Ukraine na tamaan ang mahahalagang target ng Russia. Sa ilang pagkakataon, gaya ng sa pinakabagong pag-atake sa Engels, ang SBU mismo ang direktang gumagawa ng mga operasyong ito. Ayon sa isang source mula sa SBU, patuloy ang SBU at ang mga katuwang nito sa tumpak na pag-atake sa mahahalagang military facilities ng Russian Federation na itinuturing naming mga lehitimong target. Dagdag pa niya, ang mga ganitong special operations ay nagpapahina sa kakayahan ng kalaban na maglunsad ng mga missile strikes laban sa mga lungsod ng Ukraine. Dagdag pa rito, ang Engels Air Base ay hindi lamang tirahan ng ilang uri ng Russian aircraft, kabilang na ang Tu-160 at Tu-95 MS, kundi ito rin ang lugar kung saan nakaimbak ang maraming KH-55, KH-555 at KH-101 missiles na ginagamit ng Russia upang sirain ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ang lahat ng ito ay mga matinding banta para sa Ukraine. Ang KH-55 na kilala rin sa NATO codename na AS-15 Kent ay isang air-launched cruise missile na unang dinevelop noong 1971 sa kasagsagan ng Soviet Union.
Bagamat orihinal itong nilikha upang magbigay ng alternatibong paraan para maghatid ng nuclear warhead laban sa kanilang mga kaaway, ay nagkaroon ito ng mga variant na may kakayahang gamitin sa iba't ibang misyon. Tumatakbo ito sa subsonic speed na 581 miles per hour at may abot na halos 1,550 miles. Ang bawat missile ay may timbang na higit sa 2,667 pounds, kung saan ang warhead ay may bigat na halos 900 pounds. At kung pipiliin ng Russia na lagyan ng nuclear warheads ang kanilang KH-55s, ay maaring itong magdala ng bomba na may lakas na hanggang 250 kilotons. Ang mga variant nito ay kinabibilangan ng KH-55SM na may extended range na 1,864 miles at ang KH-65SE na may mas maikling abot na 372 miles na idinisenyo para sa export ngunit hindi kailanman naibenta. Karagdagan pa dito, ang KH-555 na isang variant ng KH-55 ay isa rin sa mga subsonic cruise missiles. Ngunit ang KH-555 ay partikular na dinisenyo upang maiputok gamit ang 295 ms at 260. Samantala, ang KH-555 ay mas advanced kumpara sa KH-55 dahil sa mga upgrade nito, kabilang na ang mas modernong guidance system at ang mas maliit na radar cross-section. Dahil sa mga pagbabagong ito, ay nagiging mas mahirap itong matunton at pabagsakin ng Ukraine sa oras na ito'y inilunsad na. Ang mas pinababang cross-section ay bunga ng maingat at detalyadong disenyo ng missile na mayroong cylindrical na katawan, folding wings, tail fins at pointed tip. Ang ganitong structure ay hindi lamang nagpapababa sa kakayahan ng radar na matukoy ito, kundi nagpapahintulot din sa missile na magkaroon ng mas maayos na flight path sa tuwing ito ay inilulunsad. Bilang karagdagan, bawat KH-555 ay may kakayahang magdala ng conventional high explosive fragmentation warhead na may timbang na hanggang 880 pounds. Sa kabila ng pagiging conventional weapon nito, ang kapangyarihang taglay nito ay hindi dapat baliwalain. At tulad ng KH-55 ay maaring lagyan din ng KH-555 ng nuclear warhead na may lakas na halos 200 kilotons. Sa pamamagitan ng ganitong klasing sandata ay nagiging mas mapanganib ito at maaring magdulot ng matinding pinsala kung sakaling ito ay gamitin. Ang extended range nito na umaabot hanggang 1,864 miles gaya ng KH-55SM ay lalong nagpapatibay sa reputasyon nito bilang isa sa pinakamalupit na banta na kailanmay hinarap ng Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia. Subalit ngayon ang mga KH-555 na nakaimbak sa Engels ay tuluyan ng winasak. Gayun din naman ang ikatlong missile na kilala bilang KH-101 ay isa rin sa mga pangunahing sandata ng Russia. Isa itong air-launched at nuclear-capable cruise missile na espesyal na idinisenyo upang maglakbay ng mababa sa lupa habang papunta sa target. Ang katangiang ito ay nagbibigay sa KH-101 ng napakalaking kalamangan laban sa mga aerial defense systems na karaniwang ginagamit upang pabagsakin ang mga missile katulad ng KH-55 at ang mga variant nito. Dahil sa mababang altitude nito sa tuwing naglalakbay ay nagiging mahirap itong matukoy ng radar systems na karaniwang ginagamit ng Ukraine upang protektahan ang kanilang teritoryo. Bukod pa rito, ang KH-101 ay may conventional version na kayang magdala ng payload na may bigat na 992 pounds. Ang pagkakaroon ng ganitong version ay nagbibigay dito ng versatility dahil maaari rin itong magdala ng fragmentation, high explosive at submunition warheads. Ang versatility na ito ay nagbibigay sa Russia ng kakayahan na gamitin ang KH-101 sa iba't ibang klaseng operasyon, mula sa pagsira ng mga structures hanggang sa pagtama sa mga mobile targets. Ang version nito na may kakayahang magdala ng nuclear warhead ay tinatawag na KH-102. Ngunit pareho lang sila ng general specifications ng KH-101, maliban na lamang sa uri ng payload na kanilang dala. Sa katunayan, ang conventional na version ng missile na ito ay nagtataglay ng napakalawak na range na nagbabago mula 1,240 hanggang 1,739 miles, depende sa klase ng missile na ginagamit. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa Russia ng wide reach na nagpapahintulot sa kanila na tamaan ng halos anumang target sa Ukraine mula sa malayong distansya. Ang kahalagahan ng ganitong abilidad ay hindi maaaring baliwalain, lalo na't nagbibigay ito ng malaking kalamangan sa kanila sa mga operasyon sa loob ng teritoryo ng Ukraine.
Ang mga specifications ng mga missile na ito ay nagbibigay ng malinaw na paliwanag kung bakit napakahalaga ng kamakailang pagsalakay ng Ukraine sa Engels. Ang mga missile ng Russia ay may nakakatakot na kombinasyon ng lakas at haba ng abot, at isa pa rito ay ang kanilang kakayahang umiwas sa anti-air defenses. Ito ang dahilan kung bakit nagawa nilang guluhin at wasakin ang maraming lugar sa Ukraine. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay 96 sa mga missile na ito ay nawasak na. Sa makatuwid, ang tunay na epekto ng pagsira sa ammunition depot sa Engels ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ng marami. Halimbawa na lang ang location ng airbase. Ang Engels ay isa sa pinakamalapit na base sa frontline ng digmaan sa Ukraine nang hindi pa nakakalagpas sa hangganan. Ayon sa The Moscow Times, nasa 300 miles lang ito sa silangan ng hangganan ng Ukraine at Russia. Sa kabila ng matinding hangarin ni Pangulong Putin na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensya malapit sa hangganan ng Ukraine, malinaw na hindi niya naisa sa katuparan ng matagumpay ang kanyang mga plano. Ang mga pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drone ay patuloy na nagtatagumpay at walang anumang uri ng proteksyon sa Engels ang ganap na makakapigil sa mga ito. At dahil sa napakalaking dami ng ammunition na nasunog at tuluyang nawala, mas nagiging malinaw na sa hinaharap ay lalo pang magiging madalas ang mga pag-atake laban sa Engels, partikular na kung patuloy na uulitin ng Ukraine ang kanilang mga hakbang upang humina ang kapasidad ng Russia. Kung sa ngayon ay mahina na ang base dahil sa pagkawala ng isang mahalagang ammunition depot, mas malamang na tuluyan itong mapabagsak kung ipagpapatuloy ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake ng walang pag-aatubili. Ngayon, subukan nating pag-isipan at tuklasin ang mas malawak na implikasyon ng mga pag-atake sa Engels, partikular na sa pangkalahatang konteksto ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ano nga ba ang maaaring maging epekto ng mga hakbang na ito sa kabuuang takbo ng digmaan at paano ito makaapekto sa estratehiya ng bawat panig? Ayon sa isang ulat ng Frontline sa YouTube, kanilang inilahad na ang 96 cruise missiles na nakaimbak sa Engels ay bahagi ng mas malawak na plano ng Russia para sa sunod-sunod na pagsalakay laban sa Ukraine sa loob ng susunod na 2 buwan. Karaniwan ang mga ganitong pagsalakay ay gumagamit ng kombinasyon ng missiles at drones, kung saan mas madalas gamitin ang drones kumpara sa missiles upang maging mas epektibo at mas malawak ang saklaw ng mga pag-atake. Napaka-specific ng mga impormasyong inilabas ng Ukraine hinggil sa mga 96 Russian cruise missiles na kanilang winasak na ayon sa kanila ay gagamitin sana para sa 3 magkakasunod na pag-atake na nakatakdang isagawa mula March hanggang April. Ang mga detalyeng ito ay inilabas ni Jerome Starkey ng Frontline at nagpapahiwatig na ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Engels ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa mga plano ng Russia. Pagkaantalang maaaring tumagal ng mahigit 2 buwan bago nila tuluyang ma-recover. Ngayon, subukan nating ilagay ang lahat ng ito sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ng digmaan sa Ukraine sa kasalukuyan. Dahil sa aktibong panghihikayat ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, parehong Ukraine at Russia ay gumagawa ng mga hakbang upang maabot ang isang kasunduan para sa isang maayos at makatarungang ceasefire. Gayunpaman, sa kasalukuyan may malaking pagkakaiba sa mga layunin at hinihingi ng bawat panig. Ang Russia ay nais na saklawin ng kasunduang ito ang mga pag-atake sa energy infrastructure at sa Black Sea, habang ang Ukraine naman ay nananawagan para sa isang ceasefire na saklaw ang lahat ng aspeto ng pagsalakay ng Russia upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kalayaan. Ang estratehiya ni Putin sa mga negosasyon para sa ceasefire ay tila nakatuon sa pagpapaliban hanggat maaari. Naniniwala siya na nasa kanyang panig ang kalamangan sa digmaan. Sa kanyang pananaw, unti-unti niyang itinutulak ang Ukraine palabas ng Kursk, kung saan tinatayang nabawi na ng Russia ang halos 90% ng teritoryong nawala noong August 2024. Sa kabila ng mga napakalaking sakripisyo at pagkawala ng mahigit 427,000 na sundalo, ang mga tagumpay na ito ay nagbibigay kay Putin ng pakiramdam na ang kanyang estratehiya ay nagbubunga. Hindi niya alintana ang dami ng buhay na nasasakripisyo, sapagkat ang tanging nakikita niya ay ang momentum mula sa kanyang mga hakbangin. Subalit ang pagkawasak ng 96 cruise missiles ng Russia ay nagdulot ng malawakang problema sa kanyang plano na pahabain ang proseso ng ceasefire negotiations. Sa kanyang plano, balak sana ni Putin na gamitin ang mga missiles na ito upang higit pang wasakin ang infrastruktura ng Ukraine bago tuluyang makipagkasundo para sa ceasefire. Ngunit dahil sa matagumpay na pag-atake ng Ukraine,
tuluyan nang bumagsak ang kanyang plano at kasalukuyang nagdurusa ang sariling airbase niya dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine. Kung hindi mag-iingat si Putin, ang mga pag-atake na tulad ng naganap sa Engels ay maaring tuluyang makapagpabago ng sitwasyon sa digmaan at posibleng paboran ng Ukraine. At maaring ang mga sunod-sunod na tagumpay ng Ukraine ay sapat upang mapunan ang kakulangan sa leverage na dulot ng muling pagbawi ni Putin sa Kursk. Hindi rin natin dapat balewalain ang malawakang mga missile at drone attacks na ginagamit ni Putin upang gulantangin ng Ukraine. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, mula September 28, 2022 hanggang December 28, 2024 ay nagpakawala ang Russia ng 19,000 na missiles, kabilang na ang 14,700 kamikaze attack drones laban sa Ukraine. Marami pang pagsalakay ang sumunod mula noon at malamang na lumampas na ito sa 20,000 na missiles at drones. Ang mga numerong ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagtitiwala ni Putin sa aerial assaults mula sa likod ng front lines ng digmaan. Ang pagsira sa ammunition depot sa Engels ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na maglunsad ng ganitong mga pag-atake. At kahit na subukan pa ni Putin na punuin ang mga nawalang misil sa loob ng mga susunod na buwan, ang pagsisikap na iyon ay nagdadala ng isa pang problema na nilikha ng pagsalakay ng Ukraine sa Engels habang papasok ang digmaan sa 2025. Ang pagkaubos ng mga misil ng Russia ay isang malaking hamon para sa kanila. Bagaman maaaring gumagawa pa ng marami ang Russia, ang bilis ng pagkonsumo nito ay nagpapakita ng kanilang malaking problema. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat matagumpay na pag-atake ng Ukraine ay maaaring magbigay ng mas malakas na posisyon sa kanila sa patuloy na negosasyon para sa ceasefire. Ngunit ang katotohanan na ang mga bagong missiles ng Russia ay diretso nang dinadala sa mga lugar tulad ng Engels ay nagpapakita na malamang na naubos na ni Putin ang mga stockpiles na mayroon siya bago pa man niya simulan ang pagsalakay. Sa pinakamababang antas, naubos na niya ang karamihan ng kanyang Soviet-era Kh-55s at ngayon ay napipilitan siyang umasa sa kanyang mga production lines upang magpatuloy ang daloy ng missiles. Dahil dito ay posibleng umabot ng ilang buwan bago muling mapuno ng Russia ang Engels. At ang mga karagdagang buwang iyon ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa Ukraine upang salakayin muli ang base. Habang lumilipas ang panahon at patuloy na nangangailangan ng mas maraming armas ang Russia, lumalalim ang problema ni Putin sa pagkakaroon ng sapat na stockpiles. Ang patuloy na paggamit ng mga Soviet-era Kh-55s ay isang indikasyon na naubos na niya ang kanyang modernong mga misil. At wala nang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa mga production lines na maaaring hindi sapat upang tugunan ang patuloy na pangangailangan ng kanyang mga tropa. Sa kabila nito, ang panahon ay hindi pumapabor kay Putin. Ang mga production lines ay nangangailangan ng oras upang makagawa ng sapat na dami ng missiles at sa bawat buwang lumilipas ng walang sapat na replenishment, lalong nalalantad ang kahinaan ng Russia. Dahil dito ay posibleng umabot ng ilang buwan bago muling mapuno ng Russia ang Engels. At ang mga karagdagang buwang iyon ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa Ukraine upang salakayin muli ang base. Habang nagpapatuloy ang digmaan, nagkakaroon ng mas maraming oportunidad ang Ukraine na maglunsad ng mga drone strike upang sirain ang mga natitirang misil ng Russia. Ang bawat matagumpay na pag-atake ay nagdudulot ng mas malaking pinsala sa mga plano ni Putin, na unti-unting nawawalan ng kakayahan upang makabangon at muling maging epektibo sa kanyang mga operasyon. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, maaaring ipunin pa muna ng Ukraine ang kanilang lakas hanggang sa dumating ang mas maraming ammunition sa Engels bago maglunsad ng isa pang drone strike upang sirain ang mga ito. Ang estratehiyang ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na maingat na planuhin ang kanilang mga hakbang upang masigurong bawat pag-atake ay may pinakamataas na epekto. Sa ganitong paraan, mas maraming oras at resources ng Russia ang masasayang at mas malalantad ang kanilang kahinaan sa bawat pagkakataong hindi nila maipagtanggol ang kanilang mga stockpile. At bakit hindi? Maraming beses nang inatake ng Ukraine ang Engels hanggang sa puntong alam na nila na halos wala nang magagawa si Putin upang protektahan ang base. Ang bawat bagong pag-atake ay nagdadala ng mensahe na hindi titigil ang Ukraine hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang mga layunin. Sa bawat matagumpay na operasyon, lalong nagiging malinaw ang mga limitasyon ng Russia sa kanilang kakayahang protektahan ang kanilang sariling teritoryo. Ang mga problema ng Russia sa mga Soviet-era stockpiles na ginagamit nila laban sa Ukraine ay hindi na bago.
Sa pagtatapos ng January, iniulat ng The Kyiv Independent na halos 50% ng kanilang available equipment ay nawala na. Ang natitira ay kadalasang nasa masamang kondisyon, kaya't posibleng ang anumang Soviet-era missiles na maaring ipadala ni Putin sa Engels ngayon ay hindi na gumagana. Ang pagkaubos ng stockpile ay sobrang sama na tinatansya ng ulat na unti-unting hihina ang agresyon ng Russia sa pagtatapos ng 2025 at sa pagsapit ng 2026, hindi dahil gusto iyon ni Putin, kundi dahil hindi na niya kayang panatilihing sapat ang mga armas ng kanyang mga tropa. Samantala, hindi lamang ang mga military stockpiles ng Russia ang mauubos, maaaring si Putin mismo. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, sa isang panayam noong March 27, malapit nang mamatay si Putin. Sinabi ni Zelensky na ang edad ni Putin ang pangunahing dahilan, isang pahayag na ginawa niya upang himukin ang mga kakampi ng Ukraine na huwag alisin ang kanilang mga parusa laban sa Russia. Ang pahayag na ito ay nagpasiklab ng maraming espekulasyon tungkol sa kalusugan ni Putin. Ayon kay Starkey, marami ng espekulasyon tungkol sa kalusugan ni Vladimir Putin. May mga nagsasabing may malubha siyang sakit. May mga obserbasyon na nanginginig ang kanyang mga kamay at namamaga ang kanyang muka, sabi ni Starkey. Gayunpaman, wala pa ring kumpirmasyon sa mga espekulasyong ito, maging mula sa mga opisyal o sa mga source mula sa Russia. Ngunit ito ay nagbibigay ng isang interesanteng pananaw. Posible kaya na ang mga pagtatangka ni Putin na patagalin ng ceasefire ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkatalo dahil maaaring mamatay na siya. Nasa edad 72 na siya. Hanggang kailan pa niya kakayanin ng isang mataas na antas ng stress na dulot ng isang digmaang akala niya ay matatapos agad sa loob ng 5 araw? Marahil ay nagkakamali si Putin sa kanyang kalkulasyon, gaya ng ipinapahiwatig ni Zelensky, habang sinusubukan niyang patagalin ang mga negosasyon dahil sa paniniwala niyang siya ang may kalamangan. Ang Ukraine naman ay patuloy na sumasalakay sa mga lugar tulad ng Engels upang wasakin ang mga plano ni Putin na hindi na niya kayang mabawi. Ang pag-atake ng Ukraine sa Engels ay sumira rin sa ilang aviation fuel ng Russia kasama ng 96 cruise missiles ayon sa ulat ng General Staff ng Ukraine Army. Maaring gamitin ni Putin ang katotohanan ito upang sabihin na ang Ukraine ay walang interes sa isang ceasefire na may kinalaman sa energy infrastructure. Ngunit magiging isang malaking pagkukunwari iyon para sa Pangulo ng Russia. Siya na rin mismo ang naglunsad ng mga pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine matapos ang kanyang pangakong immediate ceasefire kay Pangulong Trump noong March 18.